Yo, what is up YouTube world? It's your boy, Tiny Montana. Welcome sa bagong episode na naman ng Rate My Bar Season 4 kung saan kumukuha tayo ng tiga-apat na linya mula sa 6 na mga random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist natin na makakasama sa isang kwentuhan na makulit, masaya at magre-rate ng mga linyang yan ay isa sa mga magagaling na battle MC sa Flip Top at iba pang liga. Isa sa mga tropa rin natin dito sa eksena na palagi natin nakikita at nakakakulitan. The 2022 is a buhay champion. Pare, binibigay ko sa inyo. Pistol here, motherfucker. Pistolero. Let's get it. Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo naman tayo na. Boy Tiny Montana. Boy Tiny Montana. What up, si Boy Tiny Montana. Yo, magandang gabi mga tol. Tiny Montana. Yo, what up? So, let's go. Let's do it. Salute. Yon, magandang araw sa'yo, Pistolero. Isang maulan na araw sa'yo, Pistolero. Magandang araw yan, magandang araw. Kamusta? Kamusta ka? Kakatapos lang ng laban mo nung nakaraan. Sino kalaban mo nun, tol? Si Jabo. Kamusta? Kamusta ang Malakas laban? Malakas din si Jabo. Maganda naman yung kinalabasan, kumbaga nag-request ako kay Boss Arik ng small room battle. Ito yung right of way ba to? Oo, yung right of way. Panalo ka? Oo, maganda naman yung kinalabasan. At malakas din si Jabo. Cooking niya ng lakas Si ng mga Jabo, bago. yung parang sinasabi nilang Japan, robotics, di ba? Oo, cyborg. Cyborg. Lakas din. Kailan ang huling battle mo bago tong yung kay Jabo? Parang matagal-tagal. Siguro, kulang-kulang isang taon o isang taon din mahigit. Kulang-kulang isang taon kasi nag-ahon pa ako. So, Sige. parang mga 7 months, 8 months, gano'n. Okay. Pag-usapan natin mamaya yung about sa flip top. Tol, gusto ko lang simulan ng isang kwentuhan natin sa isang pagtatanong na kagaya ng tinatanong ko sa lahat na nag-guest dito sa akin sa Rate My Bar. Tol, gusto kong malaman yung pinagsimulan mo. Paano ka naging hip-hop? Ano nagpa-hip-hop sa'yo? Paano mo na-discover to? At paano ka napadpad dito? Ibig sabihin, of all the genres, bakit ito? Bata pa lang talaga ako. Medyo na in love na ako sa rap. Though, nung una kong mga attempts, hindi ako aware pa na rap yun. Kasi nung bata ako, sinasali ako sa pageant eh. Pageant. Di ba? Di ba Pare, hindi ko inasahan kasi lahat yung mga kasama mo sa 3GS tsaka yung mga ibang tropa na yung artist. yung Dancer parang sila. Ikaw, pageant. Pageant ng mga, parang lang yun random na nagpa-check up ako sa center ng barangay namin. Tapos nakyutan sa akin yung mga nurse. Ina mo. Nakita niyo yung mga nurses doon. Ilan taong ka nun? Mga 5 siguro, 4-5. Okay. Nakyutan sila. Sinali nila ako doon, parang pageant siya ni Mayor Lito Atienza that time. Okay. So parang That's My Boy ng Manila, parang gano'n. Pangalan ng pageant na yun is Listo si Lito. Tapos, sa talent portion nun, kinanta ko Banyo Queen. Tapos may pinsan ako na babae na nakasuot siya ng, bata lang din siya nakasuot siya ng parang sexy na damit. Dancer ko siya, tapos nagrarap ako ng Banyo Queen. Kabisado mo yung Banyo Queen. Oo. Ang nangyari doon yan, nanalo ako ng district. Pagdating sa mismong City Hall na, yung grand finals na ng lahat ng mga distrito, parang na-turn off sa akin lahat ng judge kasi yung mga kalaban ko mga doon, mga nagta-talent portion sila, mga declamation, yung mga tapos ako, nag-ramp ako ng Banyo Queen, may sumasayaw pa sa gilid ko. So, Na bata rin. Na hindi yata magandang representation ng kabataan yung pinagagawa. Teka mo na. So, mula dyan sa lugar nyo, tangina nag-advance ka pa sa citywide. Oo. Okay. Ano nangyari? Laglag ka? Laglag na ako nung grand finals. Ang naaalala ko pa nga nun, halos lahat ng mga kasali, ang dami nilang sash.
na binibigay. Mga baga, mga Sa akin Mr. parang, Friendly, mga Mr. oo, Ganyan. sa akin parang ano lang, 2 o 3. Then the rest, ang dami talaga nilang inuwi. So, tas inexplain sa amin nung sa ano, yung nagpasok na dahil daw dun sa talent ko na parang maraming umangal na parent tsaka mga tao dun Kumbaga, sa city hindi yun. appropriate para sa bata, mga kabataan. Oo. Ewan ko din kung ba't pinayagan ng mama ko yun. Sino ba nag-ano Nagawin nun? ko Yung yun. talent na yon? Yung sabi. Ako talaga kasi nung time na nauso yung Banyo Queen, lagi ko siyang kinakanta kasi mahilig sila sa music sa bahay. Mhm. So, ayun yung lagi ko napapakinggan. Okay. Ayun yung pinili ko. Okay. So, balik natin ng konti. So, si Pistol ay na-introduce sa hip-hop dahil sa Mm, talent portion ng isang pageant show. oo. Ng isang Tapos pageant. nadala na lang. Okay. So, masasabi mong, since kabisado mo yung Banyo Queen, ang mga unang influences mo dito, tol, mga Andrew E. Donggalo. Hindi, yeah. Yung Sino? si Andrew ilang kasi mainstream si Andrew noon. Kasi sa pagkakaalala ko yan, nung bata ako, sobrang hilig ko sa rap. Pero kung ano lang yung mapapakinggan mo sa CD, sa Divisoria, sa Mix, sa MTV, Mhm. ayun lang yung ano, ayun lang yung mga access ko noon. For example, may CD si Glock 9 na bili ko siya. So, sound trip ko siya. Na Ah, intro, Salbakuta, Republic, okay. nung uminit yung Republic. Mas masasabi ko na ayun na talaga yung gusto ko na ng rap, as in alam ko na yung rap simula nung Salbakuta, Glock 9, Republic, then later 187. So, listener ka pa lang nito. Kumbaga, Mm-hmm. tamang kinig lang ng mga music nila. May mga sumpong na ano sa school since nabalitaan ng teacher ko na nagagaganon ako, pinagrarap nila ako yung Yes Yes Show, Yes Yes Show, mga ganon mga ganon. Kumbaga dati pa lang talaga kahit sa school nadala ko siya na rapper ako. Ganon yung Yung mga jingle making contest sa school, mga ganun. wala namang ganon. Kumbaga madalas lang, for example, papapuntahin ka sa stage pag may mga event, papatugtugin nila yung Yes Yes Show, sasabayan mo yun, ikaw na si Chito, ikaw pa si Chi. So ganun yung ganun yung nangyayari dati. Okay. So, paano mo, kasi tol, pag-usapan natin ng konti yung environment mo sa Tondo. Kasi tol, ang Mm. Tondo ay isa sa mga masasabi nating talagang talamak ang hip-hopan, ang rap-rapa. Um, Halos ilang porsyento ng mga kabataan diyan ay kung hindi rapper, mm, gangster, hip-hop, 'di ba sa inyo? mm. Paano nakaapekto siya sa pagsisimula mong pumasok sa pagrarap? Mga tropa mo ba rapper o talagang lahat kayo Wala. nakikinig lang? Mga nakikinig. Ang nangyayari kasi dito sa lugar ko, doon sa Maharlika, yung mga kababata ko kasi, mas matatanda sila sa akin ng mga 2 years, 3 years. So ako yung pinakabata doon. So sila mga elementary pa lang ako, high school na sila. May mga music sila na nadidiscover na pinapasa lang nila sa akin. So Ah, ako naman, may DVD player kami. ah, ah. So sa akin, piniplay nila yung music doon. Tapos may isa kaming tropa na magpo-post play para yung lyrics. Sulat. Sulat-sulat yung lyrics. Sa ganun ko siya sa ganun ko siya madalas nakuha. Pero kagaya nga nung sinabi ko, nung time na wala pa akong access sa computer, wala pa akong access sa kahit ano, kung ano lang yung music na makakarating sa akin, sa compute, kung ano lang yung music na makakarating sa akin, ayun lang yung sound trip ko. Kaya, sa pagkakaalam ko, unang-unang nahook ako na nagsulat ako ng lyrics, panaginip eh. Crazy as May Pinoy. mga, may mga nagbibideo na mga tambay na nagwawataman sila, pinapanood ko lang sila. Pero wala talaga akong kilalang rapper. Huli ko na nakilala si Spencer, si Pitong Baliktad. Ah, 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 ah. Kasi kapitbahay ko siya. Huli ko na nalaman na rapper pala siya. Mas kilala ko siya dito sa amin na nagtatambol. Paano nagtatambol? Nag-aano siya sa mga tribo-tribo. Kasi di ba sa Tondo may mga Parang piyesta pag mahilig mga sila sa ganun. mga so ganun si Spencer noon. Mas kilala ko siya na ganun. So ano talaga, medyo madalang lang talaga. Hindi ako masyadong nakakuha ng
access sa rap Oo. pagdating sa environment ko. Kung ano lang yung uso, ayun lang yung masasalo ko nun. Baga kayo magtotropa, ganun. Oo, ganun lang. So ito na. Paano ka pumasok sa pagrarap? Paano ano ba 'yun? May nasilihan kang grupo o prior to that nagsusulat-sulat ka na, tinetesting mo ng gumawa ng sarili mo? Paano mo siya ginawa? O paano yung istorya na ng pagpasok mo doon? Una yan, na ano na ako, na barkada na nung high school. Ka. Medyo may mga nakikilala na ako na mga malalapit sila sa rapper. Pero ang nangyayari nun yan, una muna nood lang ang rap contest. Nanood ako ng mga rap contest dito sa Tondo, yung Kawago, Kawago. Okay. mga Kawago, Mm. mga 9mm. Ah. Napapanood ko sila dito sa amin. Tapos meron ng duo na bata. Parang nakalimutan ko yung grupo nila pero under sila ng Sigaw ng Tondo. Okay. Doon ako parang na-inspire sa kanilang dalawa kasi ang galing nila mag-perform. Mhm. Sobrang galing nila mag-perform. So, simula niya, parang naghahanap na ako, makakuha ako ng access saan ako pwedeng mapasama sa ganito, saan ako pwedeng mapasama sa ganyan. Oo. Ano pa nga yun nung una parang parang medyo rejection pa nga yung nangyari kasi parang second year o third year high school ya. Kilala na ako na mahilig mag-rap. Mhm. Pinagra-rap na ako ng mga kaklase ko. Talaga parang bida-bida ka na rap ka ng rap. Ganun ganun yung Pag sinabing, Ganun yung, kumbaga sa school nyo, pag sinabing rap, putang ina, si pistolero yan. Parang ganon. ganun. Hanggang sinama niya ako sa lugar, somewhere, Pabia, yung tropa ko na yun, ngungu siya eh. Rapper na ngongo. Hindi siya rapper. Ngungu lang siya na marami siyang barkada. Mhm. Tapos parang sa lugar nila gagawa sila ng all-star. Tinulak niya ako. Sali ka Sabi dyan. niya, sali mo to, magaling to. Magaling tong ganyan ganito. Tapos yung member nung duo na dalawang bata na medyo matanda lang sila siguro ng konti sa akin no kaedad ko. Dinecline niya ako, sabi niya, marunong ba mag-rap yan? Wag yan. Ganon yung unang ganon yung una kong. So parang ang nangyari nun, Na-discourage ka. Nagkagalit ako na parang medyo tanginang yabang pala nito. Sumama loob mo. So, tapos siguro after couple of months nun, patapos na yung school year nun, second year or third year, may lumapit sa akin na na random. Kilala ko siya pero hindi kami close. Mhm. Sabi niya, magaling nga mag-rap, di ba? Tara, may recording ako sa likod ng school. Record tayo. Ganon. Tapos ang pangalan ng studio niya, Snoop Dogg Records. Utang ina mo, parang nagtitrip ka na lang eh. Hindi, totoo yun. Puki na kita. Tangina mo, Axel. Mongolad ka talaga, puki na. Snoop Dogg Records. Ano kasi siya eh. Ganito siya. Kaya niya pala ako sinali. Huli ko na nalaman. Yung grupo ko ngayon, yung naging grupo ko ngayon, yung Hush Music. Ano yung dati? Grupo nila yung dati. Magkakasama sila. Tapos nag-split sila. Naghiwalay sila. Okay. So siya, yung mga rapper dito sa Hush, nakalaban nila. So, naghahanap siya ngayon ng import para lang may kadistrakan. May pang-distract siya doon. Pero siya talaga, hindi siya totally rapper. Karang competitive lang siya na yung pumuputok na testosterone na puta. Gusto ko Baragan dito. So, ganun yung nangyari. So, ang ending, nag-record ka, sumama ka dun sa Snoop Dogg Records. Doon ako napasama. Eventually naman yung Snoop Dogg Records na yun, syempre maraming violent reaction. Napalitan siya ng 1-2-1 movement. Okay. Something ganun yung pangalan ng Pero grupo. ano to, bukod sa nag-rap ka, nagsusulat ka na nun. Doon ako nagsulat, Okay. Kumbaga may tinuro din nila sa akin yung forma ng tamang pagsulat. Pero pare-parehas kaming hindi alam kung ano yung sukat. Basta sumakto lang. Kumbaga, ang binibilang. Kasi ako nung bata ako, tol, nung nag-rap ako, hindi ko rin alam yung sukatan eh. Hindi ko alam yung mga linya. Pero, ang ginagawa ko, nagbabasa ako dun sa minutes. Tas chorus na yan. Hanggang dito na lang to. Ganun din ba kayo nung sinasabi mong hindi nyo alam maalala. Ang natatandaan ko lang na pattern talaga yung binigay nila sa akin. Alam ko kay Mike Cosa to yung binigay nila yung parang, yung 4 second na per bar. One rhyme yung tawag, half rhyme yung tawag din yung ang beat, bumabayo, ang lahat ay makinig. So parang 8 seconds, one rhyme. Hindi, parang ganun. technically, ganun nga rin. Sa oras kayo nagbabase. Sa segundo ng palo,
Tapos Oo. syempre pagka-chorus na yan, mag-iiba na ng konti yung ano Yung yung beat, beat. yung paano ng Oo. beat. Doon lang kayo nagbabase. Oh, sakto na 'to. Kumbaga parang Mm. gano'n. Okay. Okay. So nung nandun ka sa Snoop Dogg Records, ah, hindi ko siya makalimutan. Ang sarap niya sabihin eh. Anong feeling? Butangin na, nag-recording ako kay Snoop Dogg. Ano din yun niya, ang ang kinaganda din nun niya, since nasa likod ng eskwelahan yung ano namin, yung parang pinagre-rekordan namin na studio. Ang bilis din eh, ang bilis din. Pagkatapos nun niya, sobrang naging bilis ng mga pangyayari Okay. sa akin kasi ano yan eh, 'di ba? Patapos na yung school year. So, buong bakasyon magkakasama na kami, tambay kami sa bahay nila, record kami. Gumawa kami ng kanta, naaalala ko, Back to School, something ganun yung concept. Pagkapasok ko sa school, kalat na siya sa mga student, Bluetooth. Ah, Tumutugtog na siya, pinapatugtog na siya sa mga cellphone. So ako proud ako noon kasi medyo malayo yung mundo ko eh. Kumbaga, matagal, wala talaga akong access sa kahit pag sinabi mong malayo yung mundo mo, wala kang access, ano ibig mo sabihin nito? Ano kasi, ano ba? Tambay ako, makulit ako, Ah, pero ako sa eskwelahan, medyo focus. hindi naman totally focus. Kumbaga, na-acknowledge ng mga teacher mo na meron ka. So hindi ka napupunta dun sa section na Na maraming pero yung mga tropa mo, yung mga sinasama mo nandun. Parang ganun. oo, nandun. So, ayun talaga isa rin yun eh. Kumbaga yung connection ba, wala kang makonektahan kasi lahat ng mga kaklase mo dito talaga mga tropang pochi, yung mga Ah, mga ano sila, matitino. mga matitino Oo. sila. May makukulit din pero wala talaga silang hilig sa kung ano yung hilig ko. Oo. So ang kumbaga ang hilig mo, ang nagtataglay nun, yung mga nasa ibang section na tropa mo na Oo, yung medyo nasa iba. dulo. So, medyo shock din ako noon na tangina ang proud ko na may ganun na eh. May ganun na nangyayari nung time na yun. So, Tapos ayun, ah, sila yung mga naging una mong kagrupo? hanggang ngayon, yung iba doon, kasama ko pa din. So bali collective kayo, one-to-one movement yung tawag sa inyo? Oo, nung time na yun. Ba't one-to-one? Ano ba yan? Address ba yan? Street, house number ba yan? Parang Ah, 727, click, ganun? hindi, paano bang nabuo yung one-to-one movement na yun? Ano yata yun eh, December 1 o January 21. Parang ganun na. Tayo na, di ba? Kung saan-saan lang nanggagaling eh. Ano aasahan mo yan? Second year high school po tayo na. Okay. Sige. Gets. So, eto na yung ano, kumbaga sa tondo nun, ah, may mga major league, may mga maliliit na league. Kumbaga, yung grupo nyo, yung collective nyo, nasa maliliit. Tapos Sa 187 sa maliliit tondo na. yung mga nasa Oo, taas. yeah. Parang ganun yung sistema dyan sa Oo, yeah. tondo. Mm. So, sa minor league, ito na yung mga kadistrakan ng 1-to-1. Parang ganun. May mga Oo, yeah, kalabang ganun. kayo. Ganun. Okay. Kaya interesado rin akong malaman yung environment mo dyan sa tondo tsaka yung istorya ng pagiging rapper at hip-hop mo dyan, bro. Kasi, every time na bumabattle ka, lagi nandun si Shilbert, si OG Sacred. Ah, At lagi ko kasi tropa yan eh. So, lagi ko nakakausap, nakakakwentuhan, ganyan. May mga nababanggit siya sa akin tungkol sa'yo na kaya daw siya laging nando kasi suporta siya sa'yo. Tsaka, mm. may kinwento siya na kung na dati pa lang daw, dumudurog ka na sa freestylean sa tondo. Oo, yeah, totoo Oo, yun. ngayon, Doon nga din ako na-recognize nung sa 1-to-1 kasi pala freestyle nga talaga ako. oo. So, nung bago ka sumali sa collective na yan, sumasali ka na ng mga battle na freestyle. Hindi Eskwelahan Freestylean lang lang. talaga. Eskwelahan lang talaga. Kumbaga rap ka lang ng rap talaga. Kumbaga yung ano mo yung putang ina kahit ang nangyari noon doon sa current section ko, Mm. may isa akong tropa doon na na-impluwensyahan ko siya sa trip ko. Okay. So, that time 187 na. Sino to? 187 na yan. JC. Hindi, 187 na yung putok Sa doon sa tondo. Okay. sa Tondo. So, ayun na, 187 na yung sound trip namin. Rap na kami ng rap. Freestyle ako ng freestyle. Sa pagkakaalam ko, dati kasi namatay na yung yung gang culture dito sa
sa Tondo. Mhm. 'Di ba ngayon pa lang siya ulit nabubuhay. So nung namatay yung gang culture sa mga kabataan, nauso yung mga hood kung tawagin, yung mga chatters kung tawagin. So parang doon ako napabilog. Sa pagkakaalala ko huli ko na lang din na-realize si Lexus, nakasama ko siya sa parang isang grupo, tapos nagpi-freestyle kami dati sa tambayan. Ngayon mo na lang, lately mo na lang nalaman na siya pala yun. Oo. Huli ko na lang din nalaman na siya pala yun. Kumbaga pinaalala lang sa akin ng tropa, gago yung maliit na na nakakasama natin, si Lex yun. Tapos Mm. kumbaga bigla na lang din nag-ano yung mukha niya, oh nga putang ina si Lex pala yun oh. So, Kumbaga ano na lang din. kumbaga, Magulo, maano siya eh. masyado kayong sobrang daming mga aspiring rapper dyan ng mga panahon na yon. Kumbaga, yung iba nagpatuloy, yung iba nakilala, tapos yung iba huminto Mm, na. Kumbaga kayo yon. mm. Okay. So, paano ka, so basically, rapper ka na dyan sa Tondo, sa kasama yung mga collective mo, ganyan. Um, Paano ka na-introduce naman sa Flip Top? Paano ka napunta doon? Hindi ko din alam yung flip top. Okay. Ganito nga yung nangyari Ganito yung nangyari. Diba yung one-to-one movement na yun, Ah, eventually nagkasundo-sundo din. So nabuo kami ng isang grupo ulit. May mga nawala, pero yung mga main man o yung mga main rappers dun sa grupo na yun, nagsama-sama yun. Nakabuo siya ng isang grupo which is yung Ash Music na yung Bilub yung Angel, yung dating sinashoutout dati sa battle. Tapos yung isang grupo ko doon, si O'Neal Wayne, kasi ang nangyari noon, parang fourth year high school na ako noon. Hmm. Kada break, lumalabas ako sa school. Kumbaga tropa ko yung guard, lalabas ako, uwi ako, kakain ako, tapos babalik ako. kasi bawal yun, di ba? Bawal lumabas. Mhm. Pagbalik ko, nasa mismong tapat ng gate, nakakumpulan yung mga estudyante, nagsisigawan sila. Tapos nandun yung tropa ko, bumabangka, siya yung pinakamaangas doon. Sabi niya, Chan, sali ka, tara, flip top, ganyan, ganito. Sabi ko, anong flip top? Tapos pinanood ko sila, nagpi-freestyle sila na parang walang beat. So, ang naalala ko, yung Ron Explicit, J-Skills battle, yung battle ni... So, ginaya ko yun nga. Ah. Nung ginaya ko yun, nag-spit ako ng ganun, umayaw yung kalaban ko. Kumbaga ginaya ko yung format. Na nag-freestyle ako na walang beat, umayaw yung kalaban ko. Pagkatapos nun niya, naging instant yun. Naputangan ako kung sino-sino yung humamon sa akin sa school. Mhm. Hinamon ako kung sino-sinong mga rapper. Hinamon ako. Then after a week o after siguro a month, nag-organize ng event yung 3 puntos. Tapos nandun si Dato, si Jehan, sila Bench Lopez, So, konektado to. konektado. Okay. Sumali ako doon niya. Nag-champion ako doon. Nang ganun kaaga. So, nung nag-champion ako doon na siya nagtuloy-tuloy. Kung saan ako napunta. Na-addict ako bigla sa battle rap pagtapos nun. Nag-tryouts ka na. Hindi pa. Matagal pa. Ano pa. Kumbaga, nakailang battle pa ako sa underground. So marami kang tinalunan na battle league muna bago ka nag-flip top. Oo, yeah. Ang tagal din. Kasi umabot pa nga ako sa punto na na nakwento ko na to sa Dogbrack na pinangakuan ako ni Datu. In-announce niya sa mismong stage na etong bata na to, nilalakad na namin to sa flip top. Kinuha niya yung number ko. So ako naman si OA, yung pag nalolobat yung cellphone mo, natataranta ka, gusto mo, charge mo agad kasi baka tumawag si Datu. Wala naman tumawag. Wala. Wala. Para kang na-ghost, ganun. Ganun, matagal din. Battle ako ng yung mga nagpapa-contest dati dito ng mga 16-man battle. Eventually nag-evolve siya sa parang formal na battle league. Na isa na lang yung kalaban mo sa araw na yon. So matagal din yun, umabot din ako ata ng mga 20 battles doon din. Sunugan Kalye, Araneta Dreams, TM, hanggang flip top. So, nag-TM ka muna bago ka nag-flip top. Yun yung last na medyo malaki mo. TM bago ka nag-flip top. Okay. Yung ginagamit mong rap name ngayon, Tol, na Pistolero, yan na ba agad ang ginamit mo? Yung pangalan ko sa mga hood dati, ano pa yun BX Pistolero first. BX Pistolero first.
Ganun pa siya dati. Kasi uso yung dati. Tapos eventually, naging pistolero na lang siya. Tangina, Pistolero 1, una pa sa first, yung mga ganun, no? Nauso siya dati. Ewan ko kung familiar yung mga ibang manonood dyan. Pero puta, nagkaroon ng mga era na ganun eh. Na may mga first, may mga BX, may mga BK yung mga Ano yung pangalan. BX? Nakikita ko yan eh, BX. Hindi ko alam din niya eh. Ginaya ko lang eh. As in Ginaya letter ko lang. B? B tsaka X. Malaking B, small x, dot, pistolero, dot, first. Parang Kinang ganun ina ba mo, yun? JJ mong ka. Wala naman yung at yahoo.com. Wala naman. Pero Okay. So, BX Pistolero first. Hanggang na-realize mo mukhang tanga kaya inalis mo na, Pistolero na lang ginamit mo. Pistolero na lang. Okay. So, ito na. Pumasok na tayo ng formally sa Flip Top Battle League. Ano current standing mo, tol? Hindi ko matandaan eh. 24 something ata, 26. Mm. Hindi ko matandaan niya eh. Pero nasa ganun lang. Nasa ganun lang siyang ano. Nag-tryouts ka, tama? Yeah. Sino ka batch mo? Sila ano rin ba to? Sila Lip din? M-Site, Shernan, Liljan, Omar. Halos 3GS din ang mga kasabayan mo Oo. doon. Okay. Tol, hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo yung nangyayari ngayon sa yung mga lumalabas sa mga hip-hop pages na yung nag-guess sa akin yung mga 3GS at kung ano. 'Di ba? Hindi naman sikreto 'yon. 'Di ba? Kasi nasa Facebook at kumalat na kung sino-sino na nag-post and share. Totoo ba yung sinabi sa akin? Nakalimutan ko sino nagsabi. Isa ka sa mga nagtayo talaga ng 3GS? Somewhat, oo. Pero ang nangyari kasi niyan ang may idea niyan, si Shernan, M-Site, Liljan, tsaka Dusky. Kasi sila yung magkakasama sa batch 2 ng TM Republica. Tapos ako yung champion ng batch 1. So parang ang nangyari, parang ano lang din ako, hatak nila, parang import lang din nila ako na, tara, sali ka na dito. So kami yung mga unang naging member nun. So kayo yung mga unang member na pinag-isipan kung ano yung ipapangalan sa 3GS. Si Shernan yata kasi nung nag-guest ko siya dito sa Rate My Bar dati. O si M-Site yata nagsabi sa akin noon parang kung ano-ano daw yung mga pinagpapangalan nyo. May sinuggest ka raw na pangalan na natatawa kami. Ano ba? Naalala pa ba yung mga sinuggest mo? Yung Ano yung focus ba yun? Hindi, future ba? Hindi. Parang somewhere ganun eh. Basta putain na dun. Kasi nga, ang gusto mangyari ni M-Site, 3GS, third generation supremacy. So, parang ang dating pauna sa akin, tang natunog dancer tayo eh. Parang ganun pa yung ano eh. Ganun pa yung dating niya eh. So, parang nagsasuggest ako ng simple na pangalan na yung, alam ko ang nabanggit ko noon ata, future, hindi focus. Sabi niya para po, kaya kami natawa. Sabi niya, tangina yung sinuggest ni Pistolero, parang something focus. Hindi, future yun. Alam ko futures eh. Parang future siya eh. May something siya na related sa future, basta ganun. Kasi parang dinigit ko lang siya sa third generation. Kumbaga parang makabagong shit. Ganun. Oo, ganun. Pero eventually, yung 3GS pa rin naman yung nagwagi. Doon sila nag-agree lahat. So nag-agree lahat, pero kaninong suggestion yung 3GS? Kay M-Site galing yun. So, third generation supremacy. Bakit third nga pala yun? Nakakalimutan ko na kung sinabi ba ni M-Site yun. Bakit third yun? May first and second ba? Hindi ko alam eh kung bakit eh. Hindi ko na lang din inano yun eh. Sa pagkakaalam ko, hindi ko na lang din inilaban kasi parang majority na yung decision. Kumbaga, napag-desisyon yun eh. Sige, yan na. Oo, yun na yun. Wala nang ano. Medyo kasi nung time na binubuo yun niya, hindi pa ako masyadong madikit sa kanila kasi sila talaga yung magkakasundo eh. Nung time na yun, sila talaga yung magkakasundo. Kumbaga ako, oo, hindi lang. Ganun madalas yung nangyari sa akin nung umpisa na nabuo siya. Eventually na lang, doon na nag-evolve yung namin, yung pagsasama. So, tol, bilang pioneer ng 3GS, anong pakiramdam mo sa nag-aaway-aaway sila, ganyan-ganyan? O nabuwag kayo, ganyan? Kasi tol, tangina.
kahit papaano sabihin natin solid din yung 3GS, putang ina, ang dami nyo Masaya tapos yan. lahat kayo Sobrang saya. Sobrang bumabattle. solid talaga. Oo. Kaso wala eh. Ano talaga eh. Pakiramdam ko ano na lang din eh. Yung sa basa ko diyan, napanood ko yung episode ni Jonas eh at hindi mo siya masisisi kasi Mhm. may ano siya, may personal na Personal. hugot siya. Eh. Mm. Oo, na hugot siya na kinakaano niya eh. Pero nung unang sinasabi nila na buwag na yan, medyo isa ako sa mga may ayaw. Kasi sayang talaga. Ang dami na nating inano eh. Ang dami na nating ininvest. Puta na kung ano-anong kahihiyan na yung inabot natin dito. Ngayon pa ba tayo bibitaw? Pero eventually, gets ko na lang din naman. Kumbaga ang nangyayari, ang basa ko, ang parang pinakabasa ko dyan yan, yung nagmamature kami lahat, may nangyayari sa buhay namin lahat, tapos, yung nangyayaring galaw, Ah, hindi na tumutugma. hindi na sumasabay. Hindi na sumasabay sa kung ano yung, tas may mga times pa na pakiramdam ko, kawawa yung mga bagong recruits kasi parang ang nangyari imbis na Teka, sino ba mga bagong recruits? Nadagdagan pa ba kayo after? sila Slack, bago yan eh. Medyo bago-bago yan nung time na yan eh. Sila Slack, sila Castillo, Oo nga, no? at madami pa. Pakiramdam ko, ang unfair sa kanila nun kasi ang namana na nila, ano na eh, Latak na. latak na pangit na yung naging maay. Kumbaga tangina pagpasok mo ng liga, automatic squatting ka na eh. Automatic, di ba? Putang ina, no? Kakapasok mo pa lang, may bansag na kagad sa'yo, no? Automatic ganto ka na, automatic ganyan ka na. So, nagets ko din. Eventually, isa din ako sa parang, sige, total tayo din naman magkakasama. Magtatropa pa rin naman tayo. Huwag na tayo maggrupo. Oo. Sabi nga ni Jonas, mas gusto daw niya yung okay tayong hindi magkakagrupo kaysa magkakagrupong hindi okay. Tsaka ganun pa rin naman eh. Pag may trabaho, pag may sama-sama, kami pa din naman yung naghahatakan. Wala naman, kumbaga yung label lang talaga yung nawala. Sabi ko sa kanya, pero nangyayari yung mga bagay-bagay. Hangad ko pa rin na maayos kayo. Sabi niya, puta, wag mo nang hangarin, kuya. Hindi, tingin ka malalim yung kay Jojo. Mukha namang malalim, tol. Nagugulat din ako sa mga pinagsasabi niya eh. Pukin ng ina siya eh. Oo, malalim yung kay Jojo. Kasi si Poison, tinanong ko pa eh. Sabi ko, tayo na, asan na, may 3GS pa ba? Sabi ni Poison, siguro sa puso na lang. Yung sa kanya, nasa bayag, iihi na lang daw niya eh. Oo, tayo na grabe. hindi mo maano, siguro personal, kumbaga, yung personal na pananaw niya na sa kung paano tumakbo yung grupo, hindi na pumabor sa kanya. Ang dami din kasing nangyari. Sobrang dami nangyari eh. Nakakaano din eh. Mukha naman, pero syempre ayaw na nating ungkatin yan at yan may mga personal nung bagay na baga napapasadahan lang natin kasi syempre bilang isa sa pioneer na member ng 3GS. Balik tayo ng konti sa career mo, bro. Nung pumasok ka sa Flip Top ay hindi naman naging sikreto sa lahat na putang ina, isa ka sa pinakamagagaling kung hindi man sa batch nyo lang, sa buong liga at least. At least sa batch nyo, pero sa buong liga, isa ka rin sa talagang masasabi nating magagaling. Hindi ka naman magiging isa buhay champion kung hindi eh. So, gets mo ako. So, nandun yung galing. Yung pag-usapan natin yung writing process mo, tol. Paano ang writing process mo? Kasi may something sa pag sa mga sulat mo na kapuna-puna na alam mo yun, tulad ng ako personally, pag pinanood, napakasimple niya, pero ang ganda ng tahe, pero klaro mong maiintindihan, hindi ka magdadalawang isip na, putan, lalim nito, ano ibig sabihin nun. Pero, alam mo yun, klaro mo siyang nadi-deliver, delivery-wise. So, ano ang writing process mo, tol? Kumbaga, binabase mo ba to sa kalaban mo? O may isa kang... sa kalaban. Sige. Ang dati, din niya eh, huli ko na lang din na-realize yan eh. Kumbaga matagal din bago ako nakapagbuo ng identity. Dati talaga, nung bagong pasok ako, siya eh,
puro kalupitan. puro kalupitan. Puro mga nangawa. Di ba? Butangin na yan. Kahit ikaw siguro, pinapanood mo ako dati, nabibwisit ka sa akin eh. Takin na to. Ang yabang na itong tarantado na to. Di ba? Okay. Tapos, ang pinaka nagpa-realize talaga sa akin at malaking salamat, si Shea, yung finals namin ni Shea. Aha. Kasi doon ako nagkaroon ng realization na, tanginang to, gustong-gusto kong manalo, paano ko ba siya i-explain sa salita? Lahat ng Baka kaya mo i-explain sa sayaw, tol. lahat ng mga kalupitan ng mga kataga, sinusulat mo dito, tapos si Shea, sobrang simple lang, sobrang effortless ng performance. Ginaganon ka lang niya. Doon ko na-realize na unang-una, kapag gustong-gusto mong manalo, mas natatalo ka. So, nag-experiment ako pagdating kay Luxuria. Yung pagkatapos ng laban kay Shea, nag-experiment ako. Hiningi ko talaga personally si Luxuria kahit bago pa siya nun. Laban ako dito kay Lux. Loosen up ako ng bahagya. Okay. Kumbaga, gagawin ko yung mga gusto kong gawin. Kung ano yung mga komportable akong ginagawa sa likod ng stage, ilalagay ko siya dito sa sa battle. Aha. Tumalab. Tapos eventually, doon na siya nag-evolve hanggang sa naging strategic na yung way ng pag-battle ko. Hindi katulad dati na malakas to, ilalagay ko to dito, malakas to, ilalagay ko to dyan. Kumbaga para sa akin, may pwesto para sa lahat, may timing para sa lahat, Aha. hindi lahat sinasabi. Kasi minsan, kapag may pinoprove ka na point o whatever sa kalaban, mas nagiging matabang. Kumbaga, siguro dala na lang din ng longevity, ng katagalan ko na din sa liga na parang lalo ka na-enhance, lalo na-oobserba mo lahat ng bumabattle. Yung iba, may nakukuha ka na apply mo sa sarili mo, ganun. Tapos pagdating naman sa writing process tahi siya. Palaging, dati, nagtatabi ako ng mga generic na linya na pakiramdam ko, ang lakas-lakas nun. Ngayon talaga, pag binigyan mo ako ng kalaban, doon lang ako magsusulat. Ayun lang talaga yung ayun lang talaga yung popokusan ko. Lagi lang akong tungkol sa'yo. Tayong dalawa lang yung magkalaban. Kumbaga, hindi na nagme-make sense sa akin na ang lakas nitong linya na nabuo ko na to, dapat sabihin ko to sa battle, sayang to. Okay. Kung wala akong pwesto para diyan sa linya na yan, hindi ko talaga siya ilalagay kahit gaano pa yun kalakas. So kumbaga tailor fit talaga doon sa kalaban mo. Kasi makikita mo naman, gaya ako natanong siya, kasi makikita mo tol kung ang battle lines ng isang battle MC ay generic, tapos medyo lalagyan niya na lang ng para medyo mukhang personal. Oo. So ikaw, to avoid all that shit, nagsusulat ka lang talaga kapag may laban ka. Kumbaga wala kang nakaimbaka po, maganda to. Kunyari. Pero may pros and cons din yun May pros and cons din yung style na yun. For example, yung kalaban mo wala masyadong dulot, yung pakiramdam mo na kahinaan ko yung mga kalaban na nakikipagpalupitan lang yung spit lang ng spit. Pakiramdam ko personal na kahinaan ko siya kasi ang hirap makabuo ng linya sa mga kalaban na wala talaga. Marami siyang sinasabi, marami silang malulupit na linya na sinasabi, pero wala ako nakikitang direksyon sa mga battles. Doon ako madalas nahihirapan. Ayun naman yung parang nakita kong cons ng style na yun. Okay. So, pinag-uusapan na rin lang natin yung nahihirapan ka ng style, tol. Sino sa lahat ng mga naging kalaban mo ang naging challenging para sa'yo? Si Invictus. Masasabi ko na recently si Invictus kasi mahirap siyang paghandaan. Kasi para siyang sample nung rapper na re-respetuhin mo siya sa skill niya. Sobrang galing talaga nung skill ni Invictus. Pero wala siyang kahit anong, paano ko ba to explain? Parang nakapokus lang talaga siya na tara magpagalingan tayong dalawa. Waga sulat na sulat lang, ganun. Oo, kumbaga na ko rin to. Nakita ko din to nung nagpa-practice si Undo na tumawag siya sa akin na meron din siyang same issue na ganun. Tapos pinaliwanag ko sa kanya na kasi si Invictus, ganitong battle rapper siya na mahirap siyang kalaban kasi parang mahirap i-activate yung pagiging competitive na battle rapper mo sa ganong klaseng kalaban na parang
sa akin sa way kung paano ko bumatel, mas gusto ko yung yung may pag pinapanood ko may gigil akong nararamdaman. Na Ah, putang ina tara so maglaban tayo. Gusto ko yung so ganon. so kumbaga si Invictus ay isang klase ng battle MC na parang hindi mo kayang magalit, parang gano'n? Oo, Para parang oo, ganon siya na parang tanginang galing. Magaling siya, talagang sobrang galing niya. Umabot pa nga sa punto na mas na challenge ako na sabayan yung ginagawa niya, aha. which is mali. Mali. Sa sobrang walang direksyon nung pinaghahandaan ko siya na hindi ako makakita ng magandang direksyon nung pinaghahandaan ko siya. Kasi tol si Poison kay ano rin daw mahihirapan o nahihirapan kay Invictus din eh. Oo, mahirap siyang hanapan ng angulo eh. Mahirap din magpa-spark ng battle kapag kalaban mo siya. Kahit sabi mong win or lose, matalo ka, mahirap din makakuha ng spark kapag kalaban mo siya. Medyo may ganong dating. Oh. So anong klase ng battle MC ang nahihirapan ka? Ayun, yung mga ganon. Ganong Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko maano yun. Parang So technically hindi naman siya komedyante. So anong klaseng hindi ko rin pwedeng sabihin na technical. Sa technical kasi ang dami kong nakalaban na technical na pakiramdam ko naman gumana ako eh. Parang ang dating yung parang walang direction yung round, madalas puntos lang ng puntos. kumbaga puro suntok lang. Oo. Kasi alam mo, isa sa pinakamagandang na-observe ko diyan kay Invictus maiba lang din. Siya yung tipo ng battle MC na na kapag namatay yung round mo sa unang round, patay ka na. Kasi kalaban niya ay ang pinaka nakikita kong kahinaan niya nung ino-observe ko siya, MC na effective. Pero pag hindi Aha. ka naging effective sa kalabang Invictus, papatayin ka niya ng puntusan. Parang Khabib. Alam mo yun, yung ganong klaseng, Yung baga mga pitik-pitik lang ng jab pero pumupuntos. uh, yung parang ganon siya. Na parang pag eto, hindi to naging effective, wala na. Patay to sa akin sa puntusan. Ganon siya. Mm. Okay, okay. Ang dami ring battle MC na natanong ko diyan. Ang sinasagot din nila, parang ilan na rin yung nagsabi parang pangatlo ka eh. Invictus Mm, daw. Yung mga ganong mm, klase ng skill set ng isang battle mm. MC. So, sino naman ang hindi na particular na tao o battle MC, pero anong klase ng battle MC naman ang pagka ibinigay sa'yo, gustong-gusto mong kalaban yung ganong klase? Kahit sino naman, basta wag lang ganon. Minsan nga pag may inaalok si Arik sa akin, sinasabi ko rin sa kanya na na boss, parang ang hindi ko nakikita na magiging maganda yung battle. Minsan may nakikita siya na pakiramdam ko, lately 'di ba, pansin mo nagkaroon ako ng mga dapa sa mga battles ko, Yes, ilang yes, battles yes. yung medyo So nakikita ko nagsasuggest si boss na pakiramdam ko kapag ito yung kalaban mo, lalabas yung ganyan mo, lalabas yung ganito mo. Pero meron din siyang mga sinasuggest na naiintindihan ko pero hindi ko nakikita na gano'n. Mhm. So madalas yung mga ganong MC. Pero the rest kapag pakiramdam ko na may parang substance, may direksyon, may Ah, pinaglalaban, aha. yung may pinaglalaban na MC, doon ako mas Nagaganahan. doon ako doon ako mas nagaganahan. Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Walsy Coffee, El Paboritong Coffee Shop in Marikina, Carbogetti by Austrias Obando, DRK Sportswear Caloocan, Salute Lifestyle Co., Ship Life Worldwide. Talking about yung mga dapa mo kasi sobrang naging kapuna-puna nung mga nakaraan na parang medyo lumaylay ka tapos yung iba sabi pag Mm, medyo nawala ka ng kapiraso tapos bumalik ka na parang hindi ako yung nag-term nito pero sabi nila parang oo, humina si pistol pagbalik. ah, Anong nangyari? May dahilan ba? May nangyari ba? O kumbaga parang nawala na yung gutom mo after mo mag-champion? Kumbaga, ano nangyari? Kumampante ka na ba? Alam mo na yun. hindi. Hindi. Kung tutuusin nga nung mas natalo ako, mas nanggigil ako eh.
yung nakaranas. Pero ang pakiramdam ko diyan, sa personal ko na pananaw, yung mga nanonood sa akin, nawala na yung magic sa mga paningin nila to the point na na for example kasi 3 years, ilang laban yun? Around 16 to 20 battles yata yun sa iba't ibang liga na halos hindi ako natalo. So parang ang dating, parang ang naging dating sa kanila, unbeatable ako eh. Alam mo yun, yung parang pakiramdam na yung superhero mo, nakita mong binaril sa ulo na matay. Biglang mawawala yung believe mo eh. Parang tingin ko naging ganun yung naging pananaw nila sa akin at ayun yung ginagamot ko eh. Wala naman talaga akong nakikita na Rason. hindi ko nakikita yung sinasabi nila na humina. Mas nakita ko lang na ina-assume na nila yung gagawin ko. So kasi parang for para example, sa'yo, same din naman yung ginagawa mo eh. Parang ganun. Nagets ko yung sa laban ko kay Invictus, nagets ko yun. Given talaga yun na hindi ako nakapagpakita ng masyadong maganda doon. Mhm. Pero yung performance ko versus Harlem, believe it or not, bago ako pumanik sa stage na yon, sobrang kampante ako. Sobrang alam ko sa sarili ko na maganda yung form ko sa battle na to. Pero nagtaka ako na kahit walang kinagat kahit isa sa mga sinabi ko. Sabi nila, audio problem, ganitong problem, ganyan-ganyan-ganito. Pero pakiramdam ko kahit anong problema na yan, dapat meron at meron pa din. So, doon ako nag-come up sa baka nagsawa na tong mga to sa akin o kaya baka nawala na yung magic doon sa nila, sa panonood nila sa akin. Kasi bago ako matalo ni J Black, umabot na ako nung lately na discover ko yung Reddit. Pagkatapos na tumatalo ni J Black, nakita ko na pinag-uusapan na doon, na dinidikit na nila yung pangalan ko kay Looney. Ganun Okay. na sino na yung MC-ng tatalo kay Pistolero? Ganun na yung tanong nila na nakakataba din ng puso. Pero doon ako nag-come up doon sa parang conclusion na nung nakita nila akong matalo, nawala na yung nila, nawala na yung magic, nawala na yung believe. Kumbaga, binabantayan na nila yung yung patterns mo, yung so kumbaga masyado na silang naging pamilyar sa mga kumbaga yung strategy ni Pistolero, kumbaga nung natalo ka, kumbaga parang nawalan, let's say parang feeling mo nagsawa sila, ganon. So nag-eksperimento din talaga ako yung dalawang huling battle ko sa Taiwan tsaka itong Right of Way, eksperimento to. Eksperimento siya na may gusto akong i-prove na punto, pero tingin ko tsaka ako na siya bibitawan kapag kapag tingin kong effective, gumana. Hindi naman. Kumbaga, pag na-prove ko yung pinupunto ko dito sa na to. Kasi yung huling laban ko sa Right of Way, kahit ako natuwa kasi doon na lang ulit ako nakaramdam ng ganung pagyakap pagkatapos ng pagkatalo. Sobrang lakas ng battle na yon. At doon na lang ulit ako nakaramdam ng putang ina, akin yung entablado na to. kumbaga for the doon mo na lang ulit kumbaga naramdaman yung sinabi mong, parang feeling mo bumalik yung sinasabi mong magic, parang ganon. Di ko alam pagdating kung magta-translate ba yun sa big stage. Kasi pwedeng dahil small room yun, parang ganon. Oo. Pero alam ko sa sarili ko na kampante ako na hindi magsisinungaling yung presensya ko dito sa kwarto na to. Bago pa makasa yung battle, hindi magsisinungaling yung presensya ko dito. Hindi ako bibiguin ng presensya ko dito at ayun yung nangyari doon sa battle na yun. At least, So, kumbaga parang ang dating hindi ako nagpabaya, pero pwedeng ang naging issue ay kung paano nyo niyayakap, paano nyo ako tinitignan, parang ganon. Kasi pag nagbasa ka ng comment section makikita mo yung patterns yung inaano nila yung patterns ng rounds mo, yung mga usual angles mo. Nagkaroon pa nga ng point na na naniner mo na naman to si Pistolero. Yung mga ganong klaseng na tayo na ang goal is manakit ng kalaban, pero nagkaroon siya ng label na sermon, so lahat ng nakikinig tinitingnan na yun na sermon. Walang pinagkaiba yun sa tunog motus. Walang pinagkaiba yun sa ganito yung tunog, for example yung tunog motus,
kahit yung putang ng mga Motos MC na yan, sobrang gagaling nila mag-wordplay, Yeah. sobrang gagaling nila mag-formulate ng wordplay, sobrang gagaling nila bumara. Once na na-labelan sila ng tunog Motos, nababaliwala yung efforts nila kahit ang gaganda ng mga binubuo nila. Wala rin pinagkaiba yon sa sawa na naramdaman nila kay Poison 13. Tapos eventually, nung tinalo ni Poison 13 si Sinyo at si GL, mahal na naman ulit nila si Poison 13. Walang pinagkaiba yon sa nung natalo si Looney, nila Smagla Shea, niyakap nila yung mga angles ni G-Clown versus Looney. Alam mo yun, yung ganong klaseng pakiramdam. Technically, pattern din siya ng fans, no? Oo. So tingin ko yung wala lang talaga yung hindi na tumubo yung mga balimbing sa bakuran ko, naglipatan sila sa ibang bakuran. Yung ganun. Mas tinitignan ko siya na ganun. So, paano naging dating sa'yo nun, Tol? Nung natalo ka, tas yung medyo naging consecutive yung mga talo mo, di ba? Tapos parang ang dating, yun nga, yung sinabi mo na wala na yung magic. Na-bother ka ba nun, Tol? Bothered ka ba nun? Pag uwi mo parang nawalan ka ng gana, ganun? Oo, syempre kasi unang-una sa lahat, kapag naging ganun yung tingin ng tao sa'yo, bukod sa yung katayuan mo bilang battle rapper, yung moral mo bilang battle rapper, nakakababa siya, yung trabaho din nakadugtong nun, dumadalang din yun, dadalang din siya. Kasi syempre, wala kang magandang imahe ngayon, wala kang kahit ano. So yung trabaho na yung mga inanak na trabaho na itong karir na to, eventually naramdaman mo din siya dumalang. Ay puta, oo rin no? Oo. Kasi halimbawa, pero kasi, sige. Ako yung perspective ko, kung titignan ko siya maigi, lahat yun, pakiramdam ko, compliment sa naging run ko Isipin mo yung pagkatalo ko kay J Black, malaking respeto kay J Black. Pero yung style na ginamit niya doon, style ko yun Pinampatay niya sa akin, style ko. Mm-hmm. Tapos umabot pa sa punto na lately, nakarinig ako ng linya na galing sa MC na tumalo sa akin kay J Black na kung hindi ko ba pinatay itong pistolero na to, tingin nyo makakaporma kay lahat. Na parang putang na, ganun ba ako ka-powerful nung time na yun na, di ba? Thanos shit no? Oo, nakakabasa ka ng comment na humihina na si Pistol na naging malakas ako sa paningin nyo. Alam mo yun? Mm-hmm. So, kung ano man yung mga komento na nakikita ko dyan, wala, kumbaga, ang sasabihin ko lang dyan, hindi, alam ko sa sarili ko yung greatness ko pagdating sa battle rap at hindi ko maano yun. Hindi nyo maaalis sa akin yun. Mm-hmm. So, pag-eksperimento lang ako, papatunayan ko yung mga gusto kong patunayan, yung mga gusto kong ipunto dito. At ayun pa rin yun. So, safe to say na, puta, hindi ako nagpabaya, hindi ako nagbago ng ways ko, nag-iba lang kung paano nyo ako tinanggap at tinignan. Ganon, nagbago yung pananaw nila. Na kumbaga yung hero nila o yung pangit naman siguro sabihin na hero nila kasi hindi naman siguro. Pero yung nakikita nila na unbeatable, suddenly biglang natalo ng ganon kalala. Nagbago yung paningin nila. Na parang wala na akong karapatang matalo dito sa putang inang liga na to. Alam mo yun? Parang pag nagtalo ka, wala na yan. Wala na. Oo. Minsan, rin no? Parang tangina, andaya rin ng mundo no? Kung iisipin mo no? Utang ilang yan. Anyway, Tol, yung paano ba, yung the way mo ng delivery na parang napapaos-paos ka, ano ba yun? Hinihingal ka ba doon o talagang Pag nadadala na ako ng hype. Lately, naramdaman ko ulit siya nung laban ko kay Jabo Roundtree. Pumiyok na naman ako. Sabi ko, dalang-dala ako nung hype ng battle kasi sobrang ganda ng battle. Pero sa big stage naman, kaya ako nagkakaganon, hinahabol ko yung audio. Kasi 'di ba iba yung kapag nakakapanood ka ng mga battle sa big stage, yung audio sabog, kumakalat. May latency konti yung dating sa inyo. So hinahabol mo yung boses mo kung nako-conscious ka kung tama ba yung naririnig nila yung pagkaka-deliver mo. So kapag nagkakaganon, naghahalo-halo yung iniisip mo na kung paano ka naririnig ng tao plus iniisip mo pa yung sulat mo. So may times na parang nawawala ka sa sarili. So nasa punto ka na ngayon, Pistol, ng kahit sino iharap nyo sa akin, kukunin ko? Pwede. Hindi din. Mas gusto ko yung pakiramdam ko na magkaka-spark yung battle. May spark yung battle. Mas gusto ko yung ganun. Pag nasa tournament ako, wala akong choice. Tangina kahit sino itapat mo nyo dyan, lalaban ako. Pero ngayon,
mas gugustuhin ko na, mas maganda siguro alam kong may spark, magkaka-spark yung battle. Yung may gigil sa parehong side, Oo. Yung mas maganda siguro sa yun. tingin mo kumbaga hindi kumbaga yung magiging sulat talagang alam mong puta pinag-isipan mo rin talaga kasi Mm, basagan ng bunguto parang ganon. Hindi yung basta ah, puta babara lang ako dito. mm. Okay. Tol, saan mo kinaklasify o tinitignan yung sarili mong klase ng battle MC? Um, kasi may lip cram na komedyante. Mm. May MR Industria type na left field na Left field. ikaw. Anong Siguro nandun lang ako sa balanse na MC. Chop suey. Balanse. Ano lang ba? na, kaya Ah, mong gawin lahat parang ganon. siguro, pero mas more on nasa strategy ako palagi. Mhm. Strategic. Gusto ko yung strategy side ng battle rap eh. Doon ako nag-enjoy talaga eh. Sa parang iniisip ko palagi kung pag ginawa ko ba to, pag nilagay ko ba to sa round na to, ano yung magiging direction niya. Pag nilagay ko to dito, ano yung magiging direction niya. Tapos lately, naging kasama na sa strategy ko since napapansin ko nga na binabantayan na nila yung mga kilos at kung ano man yung mga ginagawa ko sa battle. So, kino-consider ko na rin yun. Dinadagdag ko na siya sa strategy ko na dapat mawala tong ganito, dapat mawala tong ganyan. Mas nandun ako ya. Kumbaga kapag may nakakausap ako na mga MC, mga tropa, Ah. na kapag nag-uusap kami tungkol sa ganyan, ang madalas na hindi kami nagtatagpo kasi sila nakapokus sila palagi sa sa ganda ng sulat, Mhm. sa Mhm. quality ng linya. Ah. Ako nakapokus ako sa kung paano ko itatawid to sa kung paano ko siya gustong tumakbo. Ah. Lagi ako nandun. So, kumbaga secondary na lang sa yung pagsusulat o yung type nung lyrics, yung content, let's say, yung substance. Una pa rin yun. Una Mhm. pa rin yun. Kasama yun eh. Kumbaga yung content mo nga yung magdidikta ng direction mo eh. Ah. So, inaano ko lang siya, yung mas nilalagay ko lang Mas siya sa mas maging mas strategic binibigyan mo lang content. ng importansya Mm, yung kung paano ko to maitatawid. ah, Kung paano niya mabubuo yung buong konsepto, mm, kumbaga parang ganon. ah, dapat lahat may rason. Aha. Dapat lahat may direksyon. Dapat lahat may hustisya. Hindi yung basta sinabi mo lang. Ganon. Tol, ilang katanungan na lang bago tayo pumunta sa Rate My Bar. Sa flip top pa rin. Kung may gugustuhin kang makalaban na kung ano mang rason, whether it be to redeem kung ano man yung nawala sa'yo na sinasabi mo o Hmm. kung just for the sake of makalaban mo lang dahil matagal mo na siyang gustong kalaban, sino yun? Siyempre, unang-una sa lahat, parang mapupulfill yung pagiging battle rapper mo kapag nakalaban mo si Loons. 'Di ba? Walang kahit anong rason. Kumbaga, alam mo lang sa sarili mo na isa siya sa pinakamagaling na gumawa o bumattle dito na may pinakamalaking muka sa battle rap at pakiramdam mo mapapalaban ka doon. Aha. Isa 'yon. Sino pa ba? Sila Pex. 'Yon. Feeling ko magiging magandang battle 'yon. Sila Apex. Tas ngayon, ang naaano nga ako eh. Kumbaga, nagagandahan ako sa naging takbo ng Langit Lupa Mhm. na nacha-challenge akong labanan yung mga MCs na nandun kasi pakiramdam ko ibang hamon, ibang gigil din yung kaya nilang idulot. Kasi advanced na sila tol eh. Hindi na sila yung tulad namin na na wala na may para sa akin pakiramdam ko may pinagayahan pa ako kasi nandiyan pa yung mga early flip top. Pero hindi katulad nila na advanced na yung mga battle rappers na napanood nila. So Ah. papasok sila sa liga na to na sobrang ready na sila. Ah. Na kaya na nilang bumatel sa mga datihan. Ayun, isa rin yun sa nakikita ko na pakiramdam ko ang ganda nun kung ganun yung mangyayari. So parang kumbaga base sa lahat ng mga sinabi mo, parang kumbaga nagbo-boil down ngayon
yung career mo sa hindi ko sasabihin pag-redeem eh. Kasi sabi mo nga, Hindi ko na kasi hinahabol niya eh. oo, kumbaga parang Hinahayaan ko lang siya umagos eh. ang nakikita ko nasa pag-i-explore ka ng sarili mong skill to Yeah. trying new things, parang ganon. Pwedeng ganon o pwede din na na kailangan kong kumbaga gusto kong patunayan na etong dala kong style sasabay to sa kahit anong Ah, akin to. Kumbaga mukha ko to. Ngayon, mukha mo sa mukha ko, tignan natin kung paano tayo magtatagpo. Mas gusto ko 'yon. sa bagay, ang ganda nun, ang ganda nun. Bumatel ka rin sa mga ibang liga eh, 'di ba? Yeah. After ng hindi after ng flip top. Bukod sa flip top, bumatel ka rin sa PSP. PSP Sunugan. Sunugan. Hindi, yung Sunugan, prior yun eh. Talagang dati pa sumusunugan ka na eh. Pero yung mga nagsulputang mga liga na mga bago-bago, kagaya niya ng PSP, hanggang saan ka nakarating sa PSP? Tumurna ka ba doon o single-single lang? Semis. Semis yun, no? Semis. Quarters pala. Quarters. Tayo na, sino kausap mo Huling dyan? nakalaban Isda? din si Mot. Sino Hindi. kausap mo niya? Gugulat ako. Tawa ko. may kasama ka pala dyan. So, ayun. Ito yung yung championship nila Mot tsaka J Black na naging controversial, 'di ba? Mot Championship Mot 6 threat pero Mot 6 naging threat. controversial yung Mot Yung J kay Black. Mot tsaka J Black, oo. Mm. Pero same ano 'yon, 'di ba? Same tour na 'yon eh, no? Yung tournament. Kasi parang isang beses lang naman nagka-tournament ang PSP eh. Tapos si Pibus nagpahinga for a while. So, ayun. Pero nagpo-post yata si Pibus, nakikita ko na parang binabalik niya yung Oo nga, nakikita ko nga. pero sa ibang mga lugar, sa mga ibang bansa. Japan yata. Japan? Tas may Parang parang Japan ang may Middle East yata. gitnang silangan pa ako nababasa eh. Kasi may nakita akong pangil sa Japan, something sa ganon. Baka iba yun. May nakalagay pangil sa Japan eh. Well, anyway, yeah, so paano yung dating nun, tol? Nung bumatel ka sa wala bang paano ba yon? Natapos yung kasi naglalabo-labo na sa akin eh. So bago ka nakarating sa semis, may mga battle ka sa flip top na natalo ka, tama? Isa lang, yung kay J Black. Okay, yung kay J Black. Tapos balik tayo sa PSP kasi naka-tourna ka nun eh, 'di ba? Ano ba to? Before tourna, meron pang isa si Akata muna, then tourna. Okay. Tapos may isa pa ulit pagtas ng tourna. Anong dating nito? May mga nagsasabi ba sa'yo? Dito sa flip top, nagpapatalo ka, tas dyan sa PSP, alam mo yun, nagbibigay ka ng A-game mo. Mga ganun. Hindi nga ganun yung, hindi ko nga siya nakitang ganun eh. Palagi akong mas A-game sa flip top yun. Lagi yun. Kumbaga nakatatak sa akin palagi na etong liga na to, hindi ko to pwedeng basta-bastahin. Ganon siya. Yung PSP, nakita ko siya sa nanganak na yung pagiging kampiyon ko. Tas yung, kumbaga, di na ako maganda yung offers. Yes. At pakiramdam ko na makakatulong siya sa pamilya ko. So, tinanggap ko siya. Bago namin tanggapin yun, pumunta pa kami ni M-Site dalawa sa office ni Boss Arik sa barracks. Para tumimbre ng maayos. Nagpaalam kami. Tapos, ayun doon ako sa putang na pinaka sobrang natuwa kay Boss. Kasi sabi niya sa amin talaga, hindi ko kayo pipigilan kumita. Hindi ko kayo pipigilan kumita. Kagaya nga lang din ng sinabi nila Jojo, ayun din yung narinig ko kay Boss Arik na dala niyo yung liga palagi. Wag niyong kakalimutan yun. Dala niyo yung liga palagi. So, yun. Isa sa pinakamalaking yun. Isa sa pinakamalaking okay. Pero isa sa pinakamalaking yun eh. May tanong ako sa'yo, Pistol. Kung sakaling nagpaalam kayo kay Arik, tapos si Arik nakita nyong pumayag pero masama loob or hindi pumayag, tutuloy kayo? Tingin ko hindi. Kahit gaano kalaki offer? Oo, kasi medyo iisipin ko na pag for example sinabi niya na hindi, iisipin mo na parang magtatanong ka muna bakit, 'di ba? Ayun ang unang papasok sa iyo. Pero kapag nakita ko na valid naman yung sinabi niya na dahil sa ganito, dahil sa ganyan, walang problema.
Pero kung feeling ko na personal, tingin ko, magdaano ako doon. Medyo magdadalawang isip ka doon sa part na yun. Kasi, aminin man natin o hindi, sobrang ganda kasi nung naging offer sa amin ng PSP. Totoo naman yun. Alam naman natin. Sobrang ganda naman. At alam ko sa sarili ko na makakatulong ng sobra sa pamilya ko yun. So, isa rin yun sa i-consider mo na factor eh. Para sa iba, pwede na sabihin na nagpakilala ka sa pera. Hindi kasi ganun yun. Trabaho yun. Wala akong pakialam kung ano yung liga na yan o liga na to. Ang tinitignan ko yung trabaho. Ikaw as an Babati artist. ako dyan, magtatrabaho ko, kunin ko yung TF ko, bounce. Wala na akong ibang ano doon. Wala na akong ibang iisipin pa. At tingin ko doon naman kami nagtagpo talaga ni boss. Alam naman ni boss yun na eto mga MC lang tong mga to eh. 'Di ba? Pero may isang beses kasi ako technically na ang flip top ay trabaho rin nila. Parang ganun. Oo. Kasi may isang beses lang ako na nakita na parang medyo na topic ako ni boss. May isang match up dun sa PSP na ikakasayata sa flip top dapat. Which is yung battle namin ni Zack. Oh. So pagkatapos nun, doon ako lumaylo na. Doon ako hindi humingi na ulit ng laban. Nung pagkatapos nung Zack Maestro battle na yun, na pakiramdam ko, may nasagasaan na akong battle na dapat para sa flip top, umano na ako. Ako na yung kusang nahiya. Mm-hmm. Na, pero natuloy pa rin. Natuloy rin yun, diba, yung battle na yun. Pero kasi kagaya sabi sa akin ni Abaddon, nakakwento ko kasi sa Abaddon eh. Nag-uusap sila ni Arik dati yung sa may bahay Katay. Okay lang naman. Pero sabi niya, tol, minsan patingin muna ng mga line-up mo kasi baka may pinaplano akong match-up tapos mauna dyan. Kumbaga parang may mutual respect, mutual understanding na ganun. So, syempre, hindi mo maaasahan na mag-uusap si Arik at si Pibus sa mga ganong bagay. So, kumbaga, sumapul sa'yo bilang ikaw yung involved na tao dun sa match-up na yon. Totoo sin, ang defense ko naman nun, hindi ko na ina-expect na babattle na pahulit si Zack sa flip top. So, meron palang nakakasang flip top event. At tingin ko kaya nangyari yung Lip Cram versus Zack Maestro kasi nga, yung Pistolero versus Zack Maestro, hindi natuloy. Ayun yung nangyari. So basically para sa'yo, walang questionan, walang dapat questionin sa loyalidad. It's just trabaho to. Oo, trabaho. Alam naman, tangina, pumanik naman ako sa PSP, flip top yung pinagtanggol ko. Una akong kalaban si Akata. Kung ano man yung pinukol sa flip top. Kahit sa naman ako liga na punta talaga, flip top palagi naman yung dala ko. Kumbaga doon ako palagi na putang ina, flip top over siyempre. Yeah. Tama rin. Yeah. Naalala ko lang kasi noon yung ano eh. Kasi sa totoong buhay, kung ano yung pinapakita at ino-offer ni Pibus that time sa mga alam mo yan, 'di ba? Alam mo yan. Dahil ilang beses na rin tayo nagkasama sa mga nalalaman niya ni Pibus. So, may kanta pa nga tayo eh, 'di ba? Oo, 'di ba? yung Pigang. So, Pigang. Ano yung verse mo doon? Nakalimutan ko yung pala simula ng verse mo doon. Basta naalala ko yung bucket list, maraming checks line. Yung bawal makontento. Tayo nila King Badger, dami natin. So, yun nga, ang punto ko doon, minsan kasi, in general na lang, hindi na lang si Pibus. May mga offer na darating sa'yo na parang ang hirap i-refuse. Kasi, una, makakatulong sa pamilya mo, magagamit mo, mapapakinabangan mo ng maayos talaga. So, para sa'yo, tayo na, walang kwestiyonan ng loyalidad, nagtatrabaho tayo lahat. Parang gano'n. Ganda nun. Tsaka, oras na makanti yung flip top, o kaya magkaroon ako ng kalaban na MC na against dun sa flip top, ako yung unang-unang ano doon. Na alam naman ni boss yun, alam din naman ng mga MCs yun na pagdating sa ganung topic, medyo ano talaga ako, nakadepensa ako palagi. Kumbaga nakaputangin na makikipagsuwagan ako sa topic na yun. Yeah. So doon din makikita mo yung lawakan ng utak ni Arik yun. Kumbaga, kaya na naintindihan ko kayo, hindi naman tayo papakainin ng loyalidad eh. 'Di ba? Tsaka hindi ko siya na totoo kasi siguro baka baka hindi lang ako makagets that time.
pero hindi ko naman siya, nung una hindi ko naman siya nakita na ganun. Na, kasi tinitignan ko siya, yung technically, yung mga matchup na kinasap nung unang sinimulan yun, yung Akata. Alam ko sa sarili ko na hindi na makakabattle si Akata sa flip top eh. Yes. So wala akong masasagasa ang matchup. Ah. Eventually, nung nandun ako sa tournament, dun ako mas na ano pa, mas Doon mo mas naintindihan. nakaisip na may masasagasaan na. Pero After kasi, ng tournament, this is me just asking yung about sa loyalidad. Kasi, every time na may mga battle MC na bumabattle, let's say sa PSP ni Pibus, tas babalik doon, laging nagiging angulo yung loyalidad eh. 'Di ba? Sa mga battle. Laging pinagpalit mo sa konting pera, yung ganyan. Alam mo 'yun? So, at the end of the day, trabaho is trabaho. oo. Tama rin. So, Tsaka yung ibang nag-a-angle din naman yan, yung iba niyan, gusto nila, hindi lang sila naalok. Meron akong kilala na gano'n, tapos nakita ko in-angle. Di ba? Sabi yung mga gusto nila, hindi naalok, o kaya hindi nagtagpo, o kung ano. pero man. ano yan eh, kumbaga, ewan ko, basta at the end of the day, mga artist tayo. Oo. Kumbaga kung ano Trabaho i-offer sa lang. atin, trabaho lang. Ang ganda nun. Trabaho lang. Anyway, maraming salamat Pistolero sa isang napakasayang kwentuhan at ang dami rin naming nalaman. I'm sure na nalaman din ng mga fans mo na nakasubaybay sa Rate My Bar. Tol, tanungin ko lang, ano ba yung mga nasa likod mong yan? Isda. Anong klaseng isda yan? Ano yan eh, marami yan hanggang sa labasan. Puro mga wild na beta, mga uncommon, mga kumbaga mga rare Pokemon, parang ganon. Oo, parang gano'n. Naging hobby ko siya, nakalibangan ko siya. Although dati pa siya talaga, pero ngayon, nung nagkaroon ako ng sarili kong parang man cave office, pinaglalagay ko siya dito. Peace Talks, pre. Yun ang pangalan. Hindi, wala. Joke lang. Kamusta ang negosyo, Tol? Ayos naman. Yun pa rin yung negosyo mo? Hindi na. Hindi yung na. pinag-usapan natin. Hindi na. Hindi Okay. na. So sa mga nagtatanong kung ano yun, drugs yun mga tol. Yun ang negosyo. Mas pumangit pa eh. Anyway, so yun. Ang tawag dito. Tol, diretso na tayo sa Rate My Bar. Okay. Magbibigay ako sa iyo ng mga tiga-apat na linya mula sa 6 na mga random na rap artist at ipaparate ko lang to sa iyo mula 1 pen ang pinakamababa hanggang 5 pens yung pinakamataas. So, bahala ka na. Pero hindi ibig sabihin na porket Rate My Bar to ay talagang lyrical na mga technical na sulat. Sobrang random lang na ito. Okay. Okay? So, yeah. So, sa mga nagre-request kasi dati lumalabas yung linya dito eh. Minsan kasi may restriction ng line. So, napuputol. So, tol, isi-send ko na lang siya sa'yo. Nandiyan naman sa application na ginagamit natin. May inbox dyan. I-open mo na lang. Number dyan, 1 to 6. Babasahin mo na lang isa-isa. Tapos, ipa-flash ko na lang dito sa screen natin. Hanggat hindi ko pa naaayos yung mga bagay-bagay dito. Para hindi nagagalit yung mga nanonood. Ilagay mo naman. Gusto rin namin mag-rate. Kaya na, pasensya na kayo Nagagalit sa akin eh. Sorry na. Anyway, so yeah. Buksan mo na lang yung inbox at pakibasa yung number 1. Let's go. Pinipilit ko na to pa rin ang pangarap kahit madalas akong sumablay. Ginagapang ko kunit ang nararapat. Ginagapang ko na kunin ang nararapat lang rason para maging matamlay. Sinusubukan aralin ang mga bagay. Alam kong darating ang mga araw. To'y may saysay. Tinutukan mga bawat pagsasanay para di na mahanay. Ay, di para mahanay, kundi para gumabay. Yun, ang ganda na nasa tulo. Pinipilit ko na to pa rin ang pangarap kahit madalas akong sumablay. Ginagapang ko na kunin ang nararapat lang rason para maging matamlay. Sinusubukan kong aralin ang mga bagay, alam kong darating ang araw, to'y may saysay. Tinututukan mga bawat pagsasanay, di para mahanay, kundi para gumabay. Ang ganda ng panapos. Okay. Ilang Di pens? para mahanay, kundi para gumabay.
siguro ano siya, pasok siya sa akin ng 3 or 4 pence. So ilan nga? Anong final? Siguro 4. Pasok to ng 4, okay. Sige, 4. 4 natin to. 4 pence. Okay. So 4 pence ang binigay ni Pistolero sa mga linyang to galing sa nag-comment sa ating Facebook post. Ang pangalan niya ay Necro Kevs. Oh, sinek. Mm. Shout out, brother. Shout out. So parang ginamit niya to sa numerous parang twista challenge. Ang ganda nung linya na di para mahanay kundi para gumabay. Ang ganda nun. Alright. Yeah. Ang susunod na 4 lines na ipapabasa ko sa'yo, Pistol, ay eto, pakibasa na lang. Ako ay nangangamuhan sa murang edad, nagawang pasukin ng lahat ng may moralidad. Tinanggap mga pasakit galing sa komunidad. Doon ko nagawang isipin na namura ko si God. Parang yung namura ko si God. Narinig ko na siya kay Luns, no? Tangin, nakamuntikan ko nang mamura si God. Narinig ko na rin yan. Sakto lang to. Siguro mga 3 pence or 3 pence. 3 pence. Hindi masyadong sakto lang siya. So 3 pence ang binigay ni Pistolero sa mga linyang to galing sa artist na ang pangalan ay Owi at ang lyrics or ang mga linyang yun ay galing sa kantang Kahihinatnan. Kahihinatnan. Okay. Alright, shoutout sa'yo, Owi. Shoutout, Owi. Owi eh. Ito ang next 4 lines, Pistol. Pabasa na lang. Right. Natutong tumaya kasi gusto ko ring manalo. Ikaw mapagbigay kasi gusto mo ng balato. Sa kinagawian, dyan palang magkaiba. Tayo ngayon sa paningin, sino yung tunay na nanalo, maiba ako. Iba yung dunong ng marunong sa umuurong ng pasulong. Pasulong? Kailangan mo kasama, di mo kaya ng walang tulong. Distract yata ito eh. Medyo simple. Medyo simple, para lang siyang nilahat. Siguro, di ko mabibigyan ng hustisya yung delivery. Baka iba pa to pagdating sa delivery. Pero sa kung paano ko siya nabasa ngayon, siguro 2 or 3. Ganun ko siya nakikita. 2 pence siguro. 2 pence, okay. 2 pence ang binigay ni Pistolero sa mga linyang to galing sa artist na ang pangalan ay Fried Bahaw. Fried Bahaw. Fried Bahaw. Di ba ginawa sinag, pre? Baka mas gusto niya yun para may apelido. Ah. Okay. Ito, next 4 lines na ipaparate ko sa'yo. Pabasa na lang, brother. Lubog mata para makalutang. Mm-hmm. Bangkang papel sa mga basura. Lunod sa mga katanungang balat baril ba ang kasagutan? Ang ganda nito. Tugon ba ang pag-al sa balutan? Pagkat gasera lang ang apoy at tunog ng latang nakakagulat paglayang di na mapapakuhan. Medyo malalim. Lubog mata para makalutang, bangkang papel sa basura, sa mga basura. Lunod na sa mga katanungang balat baril ba ang kasagutan? Tugon ba ang pag-al sa balutan pagkat gasera lang ang apoy at tunog ng latang nakakagulat paglayang di na mapapakuha. Tingin ko 4 pence to. 4 pence. Maganda yung sulat. Okay, so 4 pence dahil nagustuhan ni Pistolero mga linya at ang mga linyang yan ay galing sa artist, full name yung nag-comment sa ating Facebook post. Ang pangalan niya ay Billy Verdejo. Okay, shoutout sa'yo, brother. 4 pence, alright. Okay, second to the last na ipaparate ko sa'yo, Pistol, ay eto, pabasa na lang ako, brother. Di titigilan na pigilan sarili sa mga nais. Ano to? Nais kumanti.
Di pipigilan ng, ina kasi walang space eh. Di titigilan na pigilan sarili sa mga nais kumanti. Imbis panggigilan, iwasan mga nais makisalo sa karne. Tandaan kapatid, pag nagkasingilan ng mga walang bilang sa parte, sana ang punto'y nabatid. Pag walang arit, walang silbi. 3 pence ako dito. 3 Sa isang pence. to. Okay. So 3 pence na binigay ni Pistolero sa mga linyang yan. Galing sa nag-comment na ang pangalan ay Ryan Christian Fernandez. Okay. Okay. Thank you. At ang huling 4 na linya na ipaparate ko sa iyo, Pistol, ay yung number 6. Okay. Sa bihis malinis, subalit ang katotohanan ay laging hubad. Nasa piling ng mga masusugid palagi, pag-ibig at sa bihis malinis, subalit ang katotohanan ay laging hubad. Nasa piling ng mga masusugid na palagi, pag-ibig at hilig na tila tuwad daliri, sa pinakagilid pagpilit pinihit karapat, dapat matupad sa bihis. Saan ang ano nito? Siguro bandang Cubao. Sa Cubao siguro. Saan ang pinaka-ano niya? Saan ang pinaka-break ng bawat linya niya? Huwad, bulag. Yeah, kung paano niya lang kinoment yan, as is yan. Oo nga, sa bihis malinis, subalit ang katotohanan ay laging hubad. Nasa piling ng mga masusugid palagi, pag-ibig at hilig ay tila huwad. Okay, yun. Daliri sa pinakagilid, pag pinilit, pinihit karapat dapat matupad. Tupad. Sabihin, aminin ang hilig mo lagi kahit dumarami ang titig ng mga mistulang bulag. Sa bihis malinis, subalit ang katotohanan ay laging hubad. Na sa piling ng mga masusugid, palagi pag-ibig at hilig ay tila huwad. Daliri sa pinakagilid, pag pinilit, pinihit karapat dapat matupad. Sabihin, aminin ang hilig mo lagi kahit dumarami ang titig ng mga mistulang bulag. Ganda din. 4 pence ako dito. 4 pence. Alright. So, 4 pence ang binigay ni Pistolero sa mga linyang to. Galing sa nag-comment, ang pangalan ay Herb Kapayapaan. Uy, kapayapaan para sa iyo, Herb. Pero feeling ko ano to mga reggae-reggae yung banatan niya dito eh. Siguro. Kasi yung linyahan niya, medyo, alam mo yun. Pero maganda yung ano niya, maganda yung sulat niya. Okay. So, yun. Maraming salamat sa pag-rate ng mga linya niyong Pistolero. At sa mga naghahanap kay Pistolero at gusto niyo siyang sundan sa kanyang mga social media, paki-explain na lang sa kanila to, Pistol. Yon, sa FB page ko, Pistolero HMR. Siyempre sa YouTube ko, Pistolero P-Stocks palagi, pare. Okay. Sa mga naghahanap ng mga other option, kapag naghahanap kayo ng mga battle reviews, check nyo lang yan sa P-Stocks, tol. Nasa YouTube mo yan? Yes. So, kung sa lahat na nanonood, baka may gusto kang pasalamatan at i-promote din para bukod dun sa P-Stocks para mas masundan ka namin. Salamat pala sa salamat palagi sa Saint, Silence, All is Well, Black Manila, Crown Manila, Papa Carl's Clothing, Triphead. Yon. At syempre, bago tayo matapos, gusto ko lang syempre magpasalamat sa mga sponsors na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa Rate My Bar. Syempre, number 1 dyan, Crown Manila. Ayan yung mga suot namin ni Pistolero. Shoutout Nico Manning, Shift Clothing ni Direk Bergie, Master Garage, Walsy Coffee, Carbogetti by Austrias, DRK Sportswear, at Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com at Ship Life Worldwide. Okay? So, yun. Pistol, maraming salamat at pinagbigyan mo ako sa isang napaka meaningful. Para sa akin, meaningful yun kasi gusto rin naming malaman yung sinasabi nilang downfall mo. Alam mo yun? So, yeah. Thank you so much at napagbigyan nyo kami, Pistolero. At sa lahat ng nanonood, check nyo yung pinned comments dahil nandyan lahat ng naging artist na guest ko mula Season 1 at hanggang ngayon, Season 4, kasama si Pistolero, para at least makita nyo yung mga nire-request nyo, nagagalit kasi sila tol eh. Sana i-guess mo naman si ganito, si ganyan. So, kalma ka lang, di ba? Isipin mo yun tol nung gines ko si Pistol, ngayon yung mga comment, i-guess mo si
Si Jonas naman. Oh. Okay, binigyan ko sila ng Jonas. Oh, binigyan ko sila ng Jonas. Oh, pakinggan naman natin yung side ni Shernan. Pakinggan naman natin yung side ni Shernan. Kasi puro Shernan kino-comment ng mga tao kahit wala namang binanggit doon. Eh, hindi nila alam na tapos na si Shernan dati pa. Sa season 1 pa lang yata, season 2. O puta, binigyan ko sila ng Glock 9. Nung binigyan ko sila ng Glock 9, pukingin na yun, nagre-request ng Andrew, ikalma lang kayo naman. Kala nila ang dali-dali ng lahat ng bagay. Kalma lang kayo. Hindi naman lahat ng kaya natin agad na agad, di ba? So, yan. Kung sa tingin nyo may gusto kayong artist at hindi nyo sure kung nag-guess ko na dito, check nyo yung pinned comments kaysa magalit kayo sa akin. At maraming salamat sa panonood nyo ng Rate My Bar. Nasa Spotify din tayo. At, nanonood kayo ng Season 4 ng Rate My Bar. Kasama ko si Pistolero at ito ang Montana TV. Salute! Salute.